Hi Sagittarius, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So paumanhin guys kasi nagkasakit ako, that's why ngayon ko lang nagawa yung current energy checking nyo for the month of June, Sagittarius Collective. Remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate to certain collective, at kung hindi kayo mag-resonate, I will tap into your energy next month. So, ang timestamp ng reading na to ay 9:38 PM at June 28, 2024, Sagittarius, okay? Sa mga new viewers po natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pag-suporta ng inyong mga monthly Tagalog readings. And remember na, ang reading na ito ay maaaring mag-resonate on to the next 3 to 6 months from today, okay? So, isa-shuffle ko lang muna ulit yung mga cards in front of the camera, Sagittarius, and I'll see you guys in few seconds. Hi Sagittarius, so kukuha tayo ng 7 cards at ang gamit nating deck ay ang The Sacred Self-Care Oracle deck. Alright? So, let's start. Kuha tayo ng 7 cards. Are you ready, Sag? Current energy check-in to. At ang timestamp ng ating reading ngayon ay 9:40 PM, June 28, 2024. Okay? At position 1, Sag, meron tayong music. Position 2, nandyan ang Connect with Fire, no? Lumabas ito kanina, no, sa previous reading natin with, I think, Scorpio. And then, position 3, Sing. Kumanta daw. Position 4, Aromatherapy. Position 5, Abundance Planning. Wow. Position 6, Dream Journal. At position 7, Take a Walk. Okay. Umpisahan na natin guys, no? At first position, yung release position mo is music. So, ito yung something na maaaring kailangan mo na i-let go or finally hold back mo tapos gusto mo na finally unleash, no? Music daw. So, ang music is something to do with parang talent, hobby, no? Baka lately, medyo nakakalimutan na natin ma-appreciate yung mga bagay or mga talent natin. So, it's also about time na baka explore mo uli yun, tap into that, talent or hobby or interest, something to do with music, maybe creativity din, singing as well, kasi may music ka dito and may sing, no? It will also be, no, when it comes sa music, musika ng buhay, dance, sa music ng life, baka at one point medyo nalulungkot tayo, no, at nakakalimutan na natin mag-enjoy sa ano yung dapat nating ma-appreciate sa buhay, okay, in general. Kasi kung makikita mo to, may dalawang babae nagse-celebrate, parang may drum and may cymbal, no? May tinatap sila. So, it's about celebration. When was the last time nag-celebrate ka? Even small victory, a small success, or a small happiness. Yun ang sinasabi dito. Take time na pag-enjoy, or take time din na baka it's about to pick a hobby or an interest na related sa passion mo, which is music. Pwedeng singing, pwedeng karaoke, pwedeng composition, whatever it is na matagal mo na nakalimutan, no? Finally, sinasabi to, dance with the rhythm of life. Yan din yung nararamdaman ko. Okay? Baka nakakalimutan na natin mag-celebrate at magsaya. So, it's also a reminder na eventually find ways, no? Or reason. Small or big things man yan. Doesn't have to be big things to celebrate, no? To dance, to appreciate, to sing. Ganun. Kasi nandiyan ng manifestation, may sing eh. Okay? Now, sa second position, yung kailangan mo ipagpatuloy, connect with fire. Since Sagittarius ka, fire sign, no? So, ito yung kailangan mo ipagpatuloy, connect with your element, okay? May pagka-fiery, so it means na passionate ka, adventurous ka, and yung hindi madaling mawala ang spirit mo, Sagittarius, no? At one point, sabihin natin ang kandila, sumasayaw, di ba? Dance with the music, sumasayaw, dancing flame. Iba-ibang klase ng flame ng candle, di ba? Pag inanalyze, no, it means something. Pero yun nga, connect with your fire, with your, sa inner passion mo, sa inner strength mo, sa inner, alam mo yung internal na interest mo para sa buhay, sa mga bagay-bagay, okay? Ipagpatuloy mo daw yan kasi parang hindi naman nauupos yata. Kasi ang fire, di ba, from something, tas biglang nag-i-ignite. So, nandun daw yun, hindi nawawala sa'yo. At wag mong iwawala yung fire o yung flame na yan within you, no?
para mas maging inspire ka, okay? Or parang could be, parang light mo yan, no? What's within you, kung ano yung gusto mo, kung ano yung passion mo, kung ano yung fire within you, no? Whatever it is, love ba yan, family ba ang focus, attention yung desire mo, wag mong iwawala yun. Yun ang importante, pagpatuloy mo daw yun. Wag tayo mawala ng interest in general sa buhay or kahit anong aspect ng life natin, or it's about time din na pick up, no? Pick up kasi fire sign ka. Hindi ka pwedeng ma-stuck, hindi ka pwedeng ma-stagnant kasi hindi mo nature yan. Okay, Sag? Now, at position 3, manifestation, nandiyan nag-sing. Kung nakita mo itong babae, may hawak na brush at kumakanta siya. O pwedeng ginagawa niyang microphone yung brush. Sa manifestation position mo to. So, yung mga manifestations mo, maybe humuhugot tayo sa pagkanta, no? Yung mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay natin, bagay na gusto natin. Sometimes singing is an outlet, di ba? Pero in an esoteric form, no, sabi dito na when you want to manifest something, no, i-voice out mo, sabihin mo yan. And pag sinasabi mo yan, the more na nag-e-enjoy kang sabihin, i-enjoy mong sabihin, enjoy mo, namnamin mo yung manifestation mo, verbalize mo, yun ang nararamdaman ko dito. Gumanap ka ng outlet to verbalize yung mga gusto mong mangyari because it helps. And when you sing, let's say, ano ba yung mga inspiring songs lately na makaka-relate ka, no? Kasi sometimes kasi we have this tendency, di ba, na pag-inspire tayo, let's say sa love, kumakanta ka ng magagandang love songs, di ba? Sa career, maraming pang motivational na mga career songs din, di ba? And inspirational songs. So, parang use your voice as an outlet para ma-vocalize mo or ma-express mo yung mga gusto mong i-manifest. Kasi the more you speak about what you want, no, mga dinedesire mo, the more you speak or vocal about it, the more na pumapasok siya sa isip natin, di ba? Nape-penetrate sa isip natin, nape-penetrate sa desire natin, at nagyayari na ima-manifest mo. Okay, Sag? Sana it makes sense, no? And then sa external energy mo naman, aromatherapy daw. Maganda to, no? Basically, yung sinasabi dito na makaka-influence sa'yo is aromatherapy senses. The sense of smell, basically, pag aromatherapy, di ba? Ay, makikita mo dito, guys. Yung mga perfume, may mga essential oil, maybe, yun mo yan. Ang external influence na naramdam ko, ipamper mo rin yung sarili mo. Mag-enjoy ka, mag-indulge ka sa sarili mo, no? If mahilig ka sa perfume, mahilig ka sa essential oil, sa mga diffusers, pasensya na kasi nagkasakit ako, guys, kaya medyo inuubo pa ako. Okay? Kaya medyo na-late din tong reading. Anyway, going back, kasi aromatherapy has something to do with the sense, no? Baka kailangan it's about time i-indulge mo, ilagaan mo yung sarili mo, take care of your physical health then, no? And yung sense mo, the sense, no? Yung sensibility mo, yung sense of smell, sense of touch. When was the last time na nakaamoy ka ng mababangong bulaklak, ng mga perfume? When was the last time nag-indulge ka sa isang bath na napakabango ng sabon or shampoo or yung scrub na ginamit mo na umaalingasaw yung bango sa buong banyo. Ganon. Ito yung external influences na maaaring makatulong sa'yo na to pamper yourself with magaganda at mababangong mga bagay. Okay? Yung sense of smell mo, na kahit nakapikit ka, na-appreciate mo because nandyan yung other senses mo. I-heighten mo yung other senses mo, not just the eyes, kasi nakapikit siya eh. Para ma-appreciate niya yung mga bagay na hindi niya nakikita, na nararamdaman mo, na naaamoy mo, na nahahawakan mo. Yan, yung other senses. So, yung nakapikit yung eyes niya dito. Okay, so I hope it makes sense, no? Yun yung external influences mo, or maaaring advice to para sa'yo, Sag. Okay, now sa 5th position, yung kailangan mong gawin. Pakita mo to, 10, 20, 150, tapos may cat dyan, and then money, and cat. Diba sa Chinese, yung cat na to, na mataba, symbolizes parang prosperity or good luck, no? And then, abundance planning, journaling. Nagsusulat ka dyan, no? Sa notebook mo at nakalagay dito. Ang dami, no? Kung mabasa kasi medyo madilim, pero it's about planning yung material wealth mo, possession, long-term savings, no? Mga long-term plans, abundance planning. Ito din kailangan may bigay sa sarili mo. It could be also a warning or an advice na it's about time for you na mag-save ng money, mag-focus sa pag-grow ng wealth and prosperity and ng career mo, okay?
Yun yung sinasabi dito, mas magbe-benefit ka in the long run. Abundance planning. Maganda rin kung mag-journal ka of ng mga bagay na gusto mong ma-achieve, no? Like, gusto mo siguro magkaroon ng savings na 2 million pesos, gusto mo magkaroon ng business, maging successful, gusto mo makaipon by end of the year ng 100K or 200K, these things na, alam mo yung part ng pagpaplano at along that, parang isusulat mo siya para hindi mo siya nakakalimutan, ay on the goal or on the price. Okay? Yun yung sinasabi dito. More like an advice for you kasi magbe-benefit ka daw sa abundance planning. Maririp mo yung mga savings and yung other areas ng form of passive and ano mo yun, active income, maaaring mo ma-generate. So, think about it. Plan. Paano pag-grow ang iyong investment, ang iyong money. Okay? Now, such, sa 6th position, dream journal. So, may journaling ka na sa abundance. Meron ka pa rin, kailangan mo daw i-journal yung panaginip mo. Kung makikita mo natutulog siya at nagsusulat siya, are you sleeping? Okay? So, pwede rin na sa new beginnings mo, guys, no? Ang mga new beginnings mo, maaari na kasi sa manifestation, if aware kayo sa law of assumption, lahat ng nangyayari sa buhay natin, past na yan nakikita mo ngayon, lahat yan minanifest mo na. Paano mo minamanifest yung mga nangyari na yan? Okay, nangyari yan is because, una, nanggaling yan sa subconscious mind mo, na panaginipan mo. Yan yung dinidesire mo. Yun yung mga huling bagay, yung mga last 5 minutes na paantok ka na dala-dala mo sa pagtulog mo, no? Yun ang nakikreate ka sa reality mo. So, yun yung mga state of, akin to sleep, yung patulog ka na. Tapos, ano yung mga thoughts and feelings mo that time? So, yun yung na-picture out, no, sa reality mo. Yung nangyayari ngayon na nakikita mo, tapos na yan, na-manifest mo na yun sa pagtulog mo. So, yun, dream journal. Gumawa ka ng journal, i-record mo, ano yung napanaginipan mo? Or kung bago ka matulog, ano yung last feeling and last thought na nasa iyo? Kasi, eventually, whatever it is, na deeply nasa core mo, sa thoughts and feelings mo bago ka matulog, yun ang mangyayari. Yun ang mamamanifest mo sa eventually, the following day or the coming months, no, sa buhay mo. Okay? Ikaw nag-create nun, basically. Okay? So, yun. Watch out for that as well. And then, sa center, yung mga bagay na dapat mong matutunan or have yet to learn is take a walk daw. So, maybe, sa buhay natin, masyado tayong nagmamadali, masyado tayong nagre-rush, or masyado tayong mabagal. No? Or medyo nagmamarathon tayo. Or medyo may sense of parang nagmamadali, no? Or naiinip. Or, at sinasabi dito, learn to just take a leisure walk. Hindi tayo tumatakbo, hindi rin tayo nagmamadali or walang energy of rush. No, i-appreciate mo. I'm sensing that appreciate the present time muna. Don't look back na. Kasi pag naglalakad ka, diba, hindi mo naman tinitingnan yung mga nakaraang nilakaran mo na you look forward. Pero, nandun ka sa present time. Aware ka dapat sa surrounding mo. Pero, hindi ka rin naman nag-anticipate na makarating agad sa destination mo. Kumbaga, leisurely walk. So, ganun ang buhay sa Sagittarius. Yung sinasabi tayo, maybe nakalimutan mo na mag-relax. Nakalimutan na natin to take things slow, no? Sa kahit anong aspect ng buhay natin. Walang point para magmadali kasi lahat tayo may kanya-kanyang divine timing. Tinatawag nga nila. No? Everything will happen at the right time, no? Hindi sa panahon or time na gusto natin. Eventually, it will happen, no? Whatever it is you manifest, but keep a track of it. Keep a track ng mga financial plans mo and yung mga dreams mo. Okay? And sana nag-resonate kayo sa reading na sa Sagittarius, no? And if it doesn't, I will tap into your energy next time. Take care, Sagittarius. God bless and mahal ko kayo. Bye!